Hi everyone, it's me, Lizelle. So guys, remember my last vlog? 'Di ba? Nag-discuss ako regarding sa inyo, nag-update ako sa ating pag-ibig loan. Na makakautang na tayo ng hanggang 90%. 90% na from 80% naging 90%. So ngayon naman, ngayong gabi, ano naman ang ating pag-uusapan? So tayo ay mag-a-update pa rin tayo regarding sa pag-ibig loan. Kasi talagang ang ganda ng ginawa ng pag-ibig naman sa ating mga members. So hello mga kapag-ibig. So happy ba ang lahat ha? So, happy ang lahat na nag-90% na ang ating loanable amount. And fairness, ang laki nun, guys. Dati sa akin, nung naka-80% pa, no, nasa 30 plus lang. Tapos, nung nag-update na si Pag-ibig Fund na 90%, nasa 45 something na yung loanable amount ko. So, very, very, very good news talaga for everybody. So, everybody is happy. So, welcome back to my channel, guys. Ayun na nga. Ang ating pag-uusapan ngayon ay, ganun pa din, regarding sa pag-ibig, as usual, ay kanyang loan term naman sa payment. Kasi hindi ko na-discuss yun, di ba? Nung una. So, yung payment natin, yung loan term na ating babayaran sa Pag-ibig Fund, ay 3 na ang ating option, guys. That's very, very good. Before kasi, nung 80% pa ang ating loanable amount, we have 2 options sa ating long term ng payment. So, we have the 2 years at saka si 3 years. So, ngayon, nadagdagan ng isa, okay? Payment ng ating utang sa Pag-ibig Fund ay 1 year, 2 years, and 3 years. O, diba? Bongacious. 3 na ang ating pagpipilian kung ano ang gusto mo doon. At syempre, bago pa tayo magpatuloy sa ating discussion at kung bago ka naman dito sa aking channel, huwag mong kalimutan ang mag-subscribe sa ating YouTube channel and mag-like sa ating video kapag kayo ay matuwa naman sa ating discussion for tonight, mga kapag-ibig. Alright? So, ang next natin is yung renewal loan. Aba, for sure. Very interesting, di ba? Gusto nyo din to malaman, yung renewal loan. Before kasi, ang renewal loan natin sa Pag-ibig Fund ay nasa 6 months. Good news dahil ito ay pinababa ni Pag-ibig Fund. Alright? So, ang ating renewal sa ating utang ay 4 months and 6 months na. Before no, 6 months, kailangan meron kang 6 months na bayad and at the same time, ay posted yung payment mo. Kasi kapag hindi posted ang payment, ay hindi pa tayo pwede yun. So, good news talaga siya dahil 4 months. In 4 months na nakabayad ka and then posted na yung payment mo, you are good na para makapag-renew ng loan. So, sa mga medyo nako-confuse dyan, babasa ko sa comment na sinasabi na, hala, di ba 2 years lang, 24 months lang ang meron ang isang member para makapag-loan? Dahil nga sinabi ko dun sa nauna kong vlog, sa first update natin, na ang isang member ni Pag-ibig Fund, lalo na kung baguhan ka, yung bago ka lang mangungutang kay Pag-ibig Fund, ang kailangan mo na lang ngayon ay 12 months na contribution. That is 1 year, di ba? Before kasi 2 years. So, mga kapag-ibig, legit itong sinasabi ko sa inyo. Kasi syempre guys, hindi naman tayo pwedeng mag-talking dito nang wala tayong pinagbabasihan. Okay? And then sa lahat po ng mga nababasa ko sa comment section, nagtatanong, which is nasagot ko din naman, sinasabi sa comment section na kung tagapag-ibig ba daw ako. Kasi nga, nagdi-discuss regarding sa Pag-ibig Fund or sa Home Development Mutual Fund. So sa pinakaluma-luma ko na vlog, sinabi ko doon na hindi po ako empleyado ng Pag-ibig Fund. Okay, so ulitin ko, hindi po ako empleyado ng Pag-ibig Fund kasi hindi pa ako doon nag-work. So bakit ako nagdi-discuss ng ganito? Kasi po, sa company kasi na pinagtatrabahuan ko, which is security agency po kami, security company, and janitorial, ang position ko po kasi doon, ako po yung Pag-ibig Company Representative or Pag-ibig Company Coordinator. So, kumbaga, ako po yung may hawak ng Pag-ibig. Di ba, sa company, merong humahawak ng SSS, ng PhilHealth. So, meron din po sa Pag-ibig. So, ako po yun. So, 10 years ko po hinahawakan yung Pag-ibig. At
ako naman talaga ay natuwa dahil talagang na-divert ko siya sa ganito, sa pag-vlog. Kasi which is parang mahalaga naman talaga siya kasi not everybody naman na alam ang regarding sa pag-ibig. Kahit ako is natutuwa dahil lagi akong may natututunan. Okay, so kumbaga yung knowledge ko, yung nalalaman ko is sinishare ko lang sa inyo na kung saan maaring makatulong din naman sa inyo, di ba? So, ayun po. So, as of now, ay hindi na po ako yung may hawak ng pag-ibig, okay? Kasi po, iba na po yung position ko doon sa company na pinagtatrabahoan ko, which is the same company pa rin. Sa security and janitorial agency pa rin naman ako. So, kahit hindi na ako yung pag-ibig company representative ng kumpanya na pinagtatrabahoan ko, is still active pa rin po ako regarding sa discussion sa pag-ibig. Kasi doon sa branch na may hawak sa amin is nandun pa rin po ako sa GC namin. So, kumbaga, na-update ko talaga kung ano man yung mga ina-update ng Pag-ibig Fund. So, nakakatuwa lang talaga na hindi rin nila ako tinanggal doon kasi malaking tulong yun para sa akin at syempre para maibahagi sa inyo. So, kaya nung nag-update regarding si Pag-ibig Fund dun sa 90% na loanable amount and then itong mga loan term, yung flexible loan term na paano tayo magbayad, hanggang kailan. So, sa kanila ko po yan nakukuha, okay? So, ayun lang. And then, patuloy pa rin po syempre ang inyong pag-ibig, ang inyong kapag-ibig na nag-aaral as much as possible at kung may free time. Kasi medyo busy din ako ngayon. Talagang nung simula nung nalipat ako nang hindi na ako nagpapag-ibig is medyo busy din ako, pero kapag ano talaga is nagbabasa ako at syempre chine-check natin kung ano yung mga updates sa Pag-ibig Fund. Alright? So, thank you everyone sa lahat po ng support ninyo dito sa ating video, sa aking vlog, dito sa aking YouTube channel. So, nakaka-inspired lang din po kasi na nandyan kayo, nagtatanong kayo ng mga... Siyempre, pag halimbawa, yung comment ninyo is hindi ako familiar, talagang sumasangguni ako sa pag-ibig. Kasi gusto ko din malaman. And then, napapaganon ako, wow, ang galing naman ng comment na to. Hindi ko to alam. So, parang panibagong aral din, di ba? So, thank you everyone. God bless. Bye! God bless, God bless.